Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. By the way, kung napanood nyo or pinapanood nyo ang videong ito sa ating FB page, sikaping silipin ang ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn kasi nandoon yung mga kumplitong mga videos natin na alam kong makakatulong sa inyo. Let's do number 1. 40 is 25% of what? Di ba yung mga ganito? Marami yan sa mismong civil service exam, yung mga NAPOLCOM, college entrance test, or kahit anong exam pa yan na merong mathematics. Hindi nawawala yung mga percent na yan. So, paano ba ito sagutan? Ang daming mga paraan kung paano. Pero, isa lang ang pinaka-importante sa mismong exam, oras ang kalaban natin. So, pwede nyong gawin yung triangle ba na percentage, rate, at base. So, kapag percentage ang hinahanap, i-multiply mo lang si rate at saka si base. And then, kung si base naman ang hinahanap, percentage divided by rate. And then, kung si rate naman ang hinahanap, percentage divided by base. Ang tanong na lang kung alin dito yung percentage, rate, at base. Yung rate ay laging before or after sa is. Yung may percent or minsan naka-fraction siya. So, siya yung rate. Yung percentage, nag-iisa yan siya yung after or before sa is din. Yan yung percentage. After sa of, yan yung base. So, ang hinahanap natin yung base. So, kung base ang hinahanap, percentage divided by rate. Now, paano kung medyo naguluhan kayo or makalimutan mo ba, saan ba dito yung percentage, rate, at yung base? So, dito tayo sa isa pang paraan. Ganito lang kasimple. Ang lahat ng is, equal sign yan siya. Lahat ng of, multiplication yan siya. Kopyahin lang si 40. Ang 25%, pwede nyong gawing decimal, okay? 0.25, or pwede nyong gawing fraction. Paano ba si 25% maging fraction? 25% means 25 per 100. Greatest common factor ay 25. Therefore, 25 divided by 25, that is 1. 100 divided by 25, and this is 4. So, si 25% ay 1/4. Gawin lang natin yung fraction. Yung of what, so ito yung hinahanap natin. Kahit anong letra ang gusto nyong ilagay dyan. So we have 40 equals 1/4 times n. So kapag mag-multiply tayo, yung 1 natin sa ating 1/4, i-multiply natin sa n. Therefore, this is n over 4. So we have 40 equals n over 4. Para makuha natin yung value ni n, kasi yan yung hinahanap natin. Since si 4 dito ay pang-divide sa n, pang-multiply na yan sa 40. So therefore, para makuha natin yung value ni n, that will be 40 times 4. 40 times 4 equals 160. So ito na yung sagot. Now ngayon, since oras ang kalaban natin, lahat ng ito pwede nyo namang hindi na gawin. So bali, shortcut tayo. Doon tayo sa shortcut. Si 25%, diba? 1/4 yan siya. Diba, nung multiply natin sa ating letra, yung hinahanap natin, doon yan siya sa ating numerator. So, yung 4 ay pang-divide na sa n. So, kapag i-transfer natin dito sa kabila, pang-multiply na yan siya. In other words, pwede nyong sagutan ito in less than 3 seconds. Basta praktisado lang kayo. Ito ay 25%, that is 1/4. Yung denominator mo na 4, multiply mo na agad yan sa 40. Ang sagot, 160. Now, all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.